kabila ng peace talks, winakasan na ng NPA o ng New People's Army ang idineklara nitong unilateral ceasefire. Hindi raw kasi tumutupad ang gobyerno sa pangako nitong palayain ang mga political prisoner. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, umpisa pa lamang ng third round ng usapang pangkapayapaan sa Roma ay nabanggit na ng NDFP na posibleng umatras nga ang CPP-NPA sa unilateral ceasefire kapag hindi natupad ng pamahalaan yung kanilang mga pangako at pangunahin nga dyan yung release ng mga political prisoners. At kanina nga ay nagkatotoo na yung kinakatakot ng pamahalaan. Dideklara ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Pambansang Command sa operasyon ng New People's Army ang pagtatapos ng unilateral na deklarasyon ng tigil putukan. Pagpatak ng alas 12 ng February 10, mawawalan na ng bisa ang 5 buwang unilateral ceasefire ng CPP-NPA-NDF. Sa pahayag ni New People's Army spokesman George Caoris Madlos, sinabi niyang umaatras na sila sa ceasefire dahil hindi raw tinupad ng pamahalaan ang pangako nitong palayain ang lahat ng mga political prisoners. Ginamit din daw ng pamahalaan ng ceasefire para pumasok sa kanilang mga teritoryo. Ayon sa NPA, lumabag daw sa ceasefire ang gobyerno nang maglunsad ng operasyon ng AFP sa Makilala, North Cotabato. Kasunod nito, ayon naman sa mga otoridad, ilang kaso umano ng panununog ng mga sasakyan ng ginawa ng mga rebelde sa Mindanao at pagdukot sa isang sundalo sa Alegria, Surigao del Norte. Wala pang bagong pahayag ang National Democratic Front of the Philippines sa deklarasyon ng NPA. Pero sa pinakahuling pahayag ng NDFP nitong Martes, sinabi nilang napilitan raw ang NPA na ilagay sa active defense posture ang kanilang mga tauhan para raw protektahan ng mga komunidad at puwersa. Noong January 23, nagbabala na ang NDF na nais ng umatras ng NPA sa ceasefire. We cannot prevent yung leadership ng revolutionary movement in the ground, no? To make their decision whether to withdraw or not yung unilateral ceasefire. Sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, igigit pa rin daw ng presidente ang peace talk sa kabila ng pag-atras ng ceasefire. Itutuloy pa rin daw ng gobyerno ang unilateral ceasefire ng pamahalaan. Si Peace Process Advisor Secretary Jesus Dureza, nirerespeto raw ang desisyon ng NPA, bagamat ito ay nakakalungkot. They are taking to task our president for not delivering what they say as the commitment to release all their political prisoners. The problem is they are all facing criminal charges in court. Ang supervisor ng Peace Panel Committee ng GPH Peace Panel naniniwalang hindi maapektuhan ang pangkalahatang usapang pangkapayapaan. Maybe we can consider this a temporary setback, but the future is not bleak as far as ceasefire is concerned. Kasi nga, may commitment naman po na magkikita ulit. Jessica, bagamat kinansela na nga o ikakansela ng NPA yung kanilang unilateral ceasefire, tuloy pa rin naman daw sa ngayon yung February 22 to 27 na usapan sa Netherlands sa pagitan ng Peace Panel Committees ng NDFP at ng pamahalaan na magaganap sa Netherlands. Jessica? Ano nangyari, Rafi, nung huli silang nagharap-harap, parang bati-bati sila, parang everything's okay, no? Bigla na lang ganito nangyari today. Jessica, hanging over their head na nga yan mula pa nung mag-umpisa yung third round ng usapan. In fact, doon pa lamang sa opening statement noon ni Fidel Agcawili, ang NDFP Peace Panel Chairperson, ay sinabi na niya yung banta ng NPA na magpupull out na sila sa unilateral ceasefire kapag hindi natupad yung mga pangako ng pamahalaan. At na-compound pa yan noong mga nangyaring enkwentro kung saan may napatay nga na NPA doon naman sa Makilala, North Cotabato. Kung kaya't hindi na rin nagulat, Jessica, yung pamahalaan ng magdeklara na nga na magpo-pull out na sa ceasefire, unilateral ceasefire ang NPA pagdating ng February 10. Pero ayon kay Secretary Silvestre Bello III, ang chairperson naman ng GPH, ay sa buong akala niya hindi na itutuloy dahil maganda nga yung usapan doon sa third round at nag-usap pa sila na magmi-meet bago magsimula yung fourth round yung Peace Panel Committee members para pag-usapan yung bilateral ceasefire. Ito yung mas malawak na ceasefire. Mas maganda ika nga kesa doon sa unilateral ceasefire. So ikinagulat talaga nila na ay tinuloy pa rin yung banta na mag-pull out doon sa unilateral ceasefire, Jessica. Pero
mukhang from the beginning kasi thorny issue ito di ba? Naalala mo yung nagkainisan pa si Joma Sison at si President Duterte on the issue of sino ba yung dapat ma-release na political detainees, no? Na-exacerbate lang ito nitong mga recent encounters between the NPA and government forces. Pero mukhang yung tinik nandun pa rin hindi natatanggal. Kasi ang stand ng gobyerno, hindi marirelease lahat dahil may mga criminal cases yung ibang na miyembro ng CPP, NPA, NDF. Yung mga political detainees lang, yung political lang yung rason kung bakit nasa kulungan, yun lang ang i-release ng gobyerno. Pero ayaw nito ng CPP, NPA, NDF, di ba, Rafi? Well, ang pinanghahawakan talaga ng pamahalaan, lalo na ng NDFP panel, Jessica, ay yung pangako ng Pangulo na i-release yung lahat ng mga political prisoners. Kahit na yung may mga criminal charges, i-release sila on recognizance, pwede yun. O kaya naman madidismiss yung iba kapag talagang wala talagang malakas na ebidensya. Pero talagang ang sinasabi lang ng GPH panel dun sa kanilang counterpart na NDFP, ay panghawakan yung pangako ng Pangulo dahil hindi naman siguro babaliin ng Pangulo yung kanyang pangako na eventually ay marirelease yung lahat ng mga ito. Pero kailangan lang ay dumaan sa proseso. Doon nagkakaproblema ngayon, Jessica, dahil medyo mahaba yung prosesong pagdadaanan. Ang sinasabi naman ng NDFP, Jessica, ay yung 20 plus na mga consultants ng NDFP ay na-release naman ng mabilis. So yun yung kanilang pinanghahawakan naman. Bakit sila mabilis na na-release? Pero itong remaining na mga political prisoners, bagamat almost 400 ito, Jessica, ay bakit naman daw napakabagal? So kung gugustuhin talaga ng pamahalaan, ay marirelease naman daw. So nandoon ngayon yung kanilang usapan. Pero para lang umusad yung usapang pangkapayapaan, Jessica, medyo sinet aside nila yung issue na yan at nag-move on sila sa ibang mga issues at marami nga silang, or dalawa, yung napirmang agreement doon. At ito yung nagpapabilis sa usapang pangkapayapaan generally. Pero ang sinabi nilang nila, pagdating ng February 22 at 27, mag-usap tayo tungkol sa offer ng gobyerno ng bilateral ceasefire. So ang assumption na lamang dito ng pamahalaan ay hindi na itutuloy ng NPA yung banta nilang mag-pull out doon sa unilateral ceasefire. Lalo pa, sinabi ng NDFP panel na rekomendasyon nilang hindi mag-pull out yung kanilang puwersa dito sa ground tungkol sa unilateral ceasefire. Pero sabi nga ni Fidel Agcawili, wala silang kontrol kapag nagdesisyon na yung Central Committee ng Communist Party of the Philippines, Jessica. Kasi pihado ang tanong dyan, Rafi, yung mga malalaking bagay, no, they seem to be proceeding very well. Pero yung mga maliliit na kinks, no, dun sila natetenga, katulad ditong political prisoners. Pero marami na silang na-achieve, broad strokes and all, marami silang na-accomplish. Lagi lang silang, they keep going back to the same thorny issues, ika nga. Yun na nga, Jessica, at we have to remember na first time din talaga na magdeklara ang NPA at ang pamahalaan ng unilateral ceasefire sa pagitan ng dalawang puwersa. First time ito mangyari. Noong mga nakaraang mga pag-uusap sa pamahalaang Aquino, yung naunang Aquino administration hanggang kay Ramos, ERAP at GMA, ay walang naideklarang ceasefire. Ngayon lamang sa panahon ng Duterte administration nagkaroon ng ganitong ceasefire. So gusto pa nilang i-level up ito. Ito ay bilateral ceasefire kung saan meron ng mekanismo kapag may mga paglabag na naramdaman yung dalawang panig, meron ng mekanismo para matugunan kung talaga bang lumabag ang dalawang puwersang ito. So ang sinasabi ngayon ng GPH, talagang dapat itaas na natin sa isang bilateral ceasefire itong unilateral ceasefire na idineklara natin para naman kapag may reklamo kayo at may reklamo kami, ay matugunan ng maayos itong mga to. So yun ang pag-uusapan nila sa February 22 to 27 sa Netherlands, sa Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Inanunsyo naman ng Communist Party of the Philippines at NPA na sa February 10 tatapusan na nila ang kanilang unilateral ceasefire. Anila ang pagtatapos ng tigil putukan na idineklara ng CPP, NPA, NDF noong August 28, 2016 para bigyan daan ng peace talks ay dahil sa hindi raw pagtupad ng gobyerno sa obligasyon nitong palayain ang lahat ng political prisoner alinsunod sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Sinasamantala rin daw ng pamahalaan ang unilateral ceasefire para manghimasok sa teritoryo ng NPA. Dismayado naman si Presidential Peace Advisor Jesus Dureza sa anunsyo ng CPP-NPA. Lalo't umuusad na raw ngayon ang usapang pangkapayapaan. Si Defense Secretary Delfin Lorenzano naman
tiniyak na hindi makakaapekto sa AFP ang pagbawi sa unilateral ceasefire. Tuloy raw ang pagpapatupad ng gobyerno sa sarili nitong unilateral ceasefire. Binigyan din ng Department of National Defense na hindi makaaapekto sa militar ang pagbawi ng Communist Party of the Philippines at New People's Army sa sarili nitong unilateral ceasefire na idineklara noong Agosto 28 ng nakalipas na taon. Ang ulat mula kay Lala Babilonia. Mananatili ang suporta ng Department of National Defense sa unilateral ceasefire na idineklara ng gobyerno sa kabila ng pagpapatigil ng New People's Army ng sarili nilang unilateral ceasefire. Gayunpaman, hindi raw ibig sabihin na hindi lalaban ang mga tropa ng AFP kapag inatake ang kanilang pwersa. Sa katunayan, inatasan na ng commander ng Eastern Mindanao Command si Lieutenant General Leonardo Guerrero ang kanyang mga tao na maging alerto sa mga posibleng pag-atake ng NPA matapos maglabas ng statement ang tagapagsalita nitong si George Madlos. And the AFP will not actively operate against the NPA while our ceasefire is in effect. However, government security forces will continue to maintain peace and order and run after lawless elements whoever and wherever they are. Giit pa ng DND, hindi naman sila maapektuhan kung i-terminate ng kaliwa ang kanilang unilateral ceasefire. Sunod-sunod na rin naman umano ang mga naging pag-atake ng NPA, maging ang pag-recruit nila ng mga bagong miyembro. Kung matatandaan, may mga insidente pa nga umano ng pagsunog ng mga bus. Bukod dyan, kamakailan ay isang sundalo na nakilalin si Private Erwin Sala ng 30th Infantry Battalion ang dinukot umano ng mga miyembro ng NPA sa Butuan City noong Enero 29. At 2 sundalo naman ang nasawi ng harasindi umano ang isang batalyon ng militar sa Surigao del Norte noong Enero 30. Ayon sa tagapagsalita ng 10th Infantry Division na si Captain Ryan Batchar, tila binabaliwala ng mga miyembrong ito ng NPA ang usaping pangkapayapaan. Sa kabila niyan, wala naman umanong plano ang DND na maghain ng rekomendasyon na ialsa na lang ang ipinatutupad na unilateral ceasefire ng gobyerno. Di naman ng DND and AFP ang nakipag-uusap sa ceasefire. It's our government panel. And it is only the government panel who can issue a termination if ever. Para sa PTV News, Lala Babilonia.